Bang Ilonggo. Please subscribe and like and share. And magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan. So nandito na naman po ulit ang inyong katropa. At siyempre itong ibabalita ko sa inyo mga kababayan ay napakaganda at talagang good news po no sa lahat nating mga kababayan diyan, at congratulations sa lahat po ng mga kababayan natin diyan sa Zamboanga. Ayan po mga kababayan, hinatiran po ng tulong, pinangunahan mismo po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga sa lahat ng mga apektado ng El Nino mga kababayan. So hindi lang po yan mga kababayan ha, sa buong bansa po yan, hindi lang po dyan sa Zamboanga. Nako, iyak na naman mga DD shit dito. Isipin na naman ang DD shit dito mga kababayan, ay nagpapabango na naman si PBBM. Bakit pa magpapabango si PBBM? Nasa posisyon na siya mga kababayan. Siya ang presidente ngayon at obligasyon niya yan na tumulong sa ating mga mamamayang Pilipino. Ito kasi mga DD shit mga kababayan, bawat ginagawa na maganda ng ating mahal na Pangulo ay tila ba'y masama sa kanila. Parang ganun po ang tingin ko sa kanila. Bruin niyo mga kababayan, maganda ang ginagawa ni Pangulong BBM sa bansa natin, pero sila, masama ang tingin nila sa ginagawa ni PBBM. Tingnan niyo po mga kababayan, eto, ang PDIA-leak na to mga kababayan, sa tingin ko dito, isa na naman itong strategy nila para pabagsakin si PBBM. Meron silang mga kababayan akusasyon sa kay PBBM na hindi man lang imbestigahan muna bago dinala diyan sa Senate. Tingnan nyo, ang mga aligasyon po ni Jonathan Morales, naniniwala ba kayo dyan mga kababayan sa mga sinasabi ni Morales na puro kasinungalingan? Tapos ang sinasabi niya pa mga kababayan ay wala po siyang mga pangalan na binabanggit na sinasabi palagi nasa kanyang informer. Ano ba yung informer? Tinanong siya ngayon ni Jingy kung sino mga yan. Hindi yan naman masagot kung ano ang mga pangalan. Sino ba yung lumabas niyan? Di ba si Marlica? Si Maharlika mga kababayan, yan talaga ay patuloy ang paninira sa ating gobyerno. Tuloy ang kanyang ginagawang pagsira kay PBBM. Subalit hindi naman sila pinapansin ni PBBM dahil wala naman talagang patunay na si PBBM ay sangkot sa droga. 'Di ba? Ang tagal na nilang sinasabi yan. Ilang taon na. Oh, napatunayan ba nila? Yung mga dilawan niya, anong bato ng paninira sa atin mahal na Pangulo? Kung ano-ano na lang. Oh, napakulong ba nila si Pangulong BBM? Wala. Oh, ito na naman ngayon, yung mga DD shit. May binabato sa atin mahal na Pangulo. Pero, may awa ang Diyos. May Diyos tayo na nakakakita kung ano ang tama. At kung sino yung tama, yan talaga ay mamamayagpag dito sa bansa natin. Yung mga gumagawang ng mali, lalong mabibisto yan. Tulad niyan, si Harry Roque mga kababayan. Sinisigaw niya na naman, pinagre-resign niya na naman si PBBM. Ikaw mga kababayan, sa lahat po nating mga kababayan na makapanood po ng video na ito, bakit po pinagpaparesign na mga DD si PBBM? Bakit? Kayo pong sumagot mga kababayan. Kasi sa akin, on opinion ko lang, may magandang binabalak po sila sa Pilipinas. No? May dahilan kaya gusto nilang pabagsakin si PBBM. Biruin nyo mga kababayan, pre-rally? Pre-rally ba yun? Paninira, ginagawa nila sa ating mahal na Pangulo. Imbis na suportahan, magkaisa tayo mga Pilipino. Anong ginagawa nila ngayon? Pre-rally, pababain si PBBM. Bangag, adik. Pre-rally ba yun, mga kababayan? Pagdadasal ba yun? Hindi. Diba? O ito mga kababayan, pakinggan natin ang sagot ni PBBM about dun sa PDIA-leak ni Marcel Soriano at ni PBBM. Sana, wala daw kayo sa Marcel Soriano daw po. Yung pagkagarap daw ni Marcel Soriano sa Senate hearing. Parang binabanggit po nila na parang they're involved sa drugs, something. Kami ni... Opo, yung bite of 12 daw po, Mr. President. Grabe mga kababayan, tinawanan lang ni PBBM yung kanilang aligasyon. In-interview kasi siya sa about doon sa PDIA-leak
na involved daw si PBBM at si Maricel Soriano. Ayan, tinawanan lang ni PBBM. Kasi nga mga kababayan, kung talagang totoo yan, sige, patunayan nila. Yan ang ano ng ating mahal na Pangulo. Kung may ebidensya sila, ilabas nila. Kaya hindi nagko-comment si PBBM about yan kasi mga kababayan, kasi alam niya sa sarili niya na wala siyang ginagawang mali. 'Di ba? Ikaw mga kababayan, kasi kapag sumagot ka naman yan, pag sinabi mong sasagutin mo ngayon yan, sasabihin na naman nila yan. Sasabihin na naman ng mga didishit, nagdadahilan si PBBM o guilty. Kapag sumagot si PBBM, guilty ang sasabihin ng mga didishit. Pag hindi naman sumagot, ganun din ang sasabihin nila. So wala pupuntahan ng ating mahal na Pangulo. Tama na lang na hindi sumagot ang ating mahal na Pangulo doon. Kasi alam niyo po mga kababayan, matalino si PBBM. Tingnan niyo po mga kababayan, adik ba yan? Hindi nagsasalita ng masama. Hindi man lang nagbibitaw ng pagmumura. Nakita nyo bang nagmura si PBBM? Wala. Tapos sasabihin nyong adik. Kalukuhan naman ata yan. Yung sinasabi nyong matino, tingnan nyo nga, ipagtapat nyo kay PBBM kung sino mukhang adik sa kanila. Yun po mga kababayan. So dito naman tayo sa Zamboanga mga kababayan, ang pamamahagi ng tulong ng ating mahal na Pangulo. So ito po mga kababayan. Nandito po kami ngayon upang makapagbigay ng tulong at ayuda sa ating mga magsasaka, mangingisda at kanilang pamilya sa gitna ng ating niraranasan na pagtuyot na dala ng El Nino. Ayan mga kababayan, weak leader pa yan. Sabi ng mga didishit. Pero alam nyo po mga kababayan, ang atin mahal na Pangulo, talagang ang puso niya ay para sa mga Pilipino, pagtulong sa mga mamamayang Pilipino. Hindi lang kasi nakikita ng mga didishit, kasi nga, hindi nila tinitingnan ang magandang ginagawa ni PBBM. Kung tinitingnan po nila, ay marirealize po nila na maganda naman pala ang pamalakad ni PBBM. Yun nga lang kasi mga kababayan, dahil sa may gusto sila at may gustong silang marating at may hangarin po sila na patalsikin ang ating mahal na Pangulo, ay hindi po nila nakikita yan. Lahat po na nilalabas nila ay puro po kasiraan sa ating mahal na Pangulo. Pero ang Pangulo naman hindi naman sila inintindi. Kasi may taong bayan pa rin na maghuhusga sa kanya. At makikita naman natin, lahat naman ng mga Pilipino, kunti na lang naman talaga, mga didisit lang naman ang kumukontra sa atin mahal na Pangulo. Okay, tuloy natin. Huling datos, mahigit sa 3 milyong Pilipino na ang apektado ng El Nino sa buong bansa. So, nasa 3 milyon na mga kababayan ang apektado pala ng El Nino. So grabe kasi mga kababayan, ang init. Kahit saan ka ngayon mga kababayan. Ngayon lang ako nakaano na ganito katagal ang El Nino. Tapos mga lupa talagang bitak na bitak. Ito Na dahilan din ng pagdeklara ng state of calamity sa maraming mga iba't ibang lugar. Pangungunahan natin ang mga pamamahagi ng presidential assistance para sa atin mga magsasaka at mangingisda dito sa Jensan at iba't ibang probinsya pa sa rehiyon. Ang DSWD ay narito rin upang mag-abot ng 10,000 pisong tulong pinansyal mula sa Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung tinatawag na AICS sa 10,000 kwalipikadong benepisyaryo at kanilang mga pamilya. Maliban pa rito, 38 benepisyaryo naman na makakatanggap ng payout mula sa tulong panghanapbuhay sa ating disadvantaged displaced workers o TUPAD program ng DOLE. Kaakibat nito ang pag-aabot ng TESDA ng livelihood toolkits sa 10 benepisyaryo at allowance para sa kanilang mga scholar. Malugod naman nating pinapasalamatan ang ating butihing House Speaker para sa 5 kilong bigas na ating ipapamahagi sa mga naririto ngayon. So yun po mga kababayan, yan ba yung sinasabi ng mga didishit na weak leader na wala daw umanong ginagawa sa Pilipinas? Hindi daw tayong tinutulungan ng mga Pilipino?
Hindi lang po kasi nakikita ng mga DDZ ang ginagawa umano ng ating mahal na Pangulo kasi bulag sila sa katotohanan. Ang ating mahal na Pangulo marami nang natulungan, katulad na lang po ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa lahat ng ating mga magsasaka. At lahat naman po ng proyekto ni dating Pangulong Roa Duterte ay tinuloy naman po ni Pangulong BBM. Wala po siyang iniwan. Tuloy po lahat yan. Subalit ito kasing mga DDZ, hindi ko alam kung ano ba talaga ang balak nito. Bakit ganun na lang ang sigaw nito palagi na pag re-resign si Pangulong BBM at pababain siya bilang Pangulo. Yan palagi ang panawagan ng mga DDZ na nagrarally mga kababayan. So kayo mga kababayan, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Siyempre hanggang dito na lang. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po.